Well, magandang buhay sa inyong lahat mga bisi. Ayan, so kung dati kami yung tinulungan ni Daddy Frankie at saka si Bandam, ayan. So ngayon kami naman ang magsasawang gawa ngayon sa ating kapwa na katulad din namin na tinulungan ni Daddy Frankie. So ngayon, kami ang tutulong ngayon. So pupuntahan natin si Tatay. So ngayon, ang gagawin po natin at saka ng Team Daddy Frankie, pupuntahan po natin siya ngayon. So ngayon, on behalf of Daddy Frankie, so kami muna ni Bandam ang mag-i-interview sa kanya. Tara, puntahan natin si Tatay. Tao po. Oh, tuloy. Hello po. Hi Tay, magandang hapon. Oh, magandang hapon din. Okay. Tay, pwede mag-upo. Salamat. Okay. Kumusta Tay? Ngayon naman. Tay, pwede pong ikabit po namin itong ano. Okay. Konting ano lang ito Tay. Ayan. Kumusta naman ang buhay-buhay natin Tay? Okay pa rin. Nakakain pa naman. May sakit po ba kayo? Meron eh. Nabibigyan ng mga kapitbahay yun. Nakakain pa rin. Opo. Ano po pangalan natin Tay? Juanito Montil. Ito, may ID ako dyan eh. Ilang taon ka na po? 73. 73. Opo. So, sino po kasama niyo po dito? Wala, ako lang. Asawa po. Wala ako. 3 taon na kami hindi ako linadalaw eh. Bakit po? Sabi niya, dito ka o sasama ka doon sa Malaini. Sabi ko, hindi na. Pinagbuhatan ko na to. Pinaghirapan ko, iwan ko. Hindi na, kayo na lang umalis. So ano po yan Tay? Yung kasal po ba kayo o... Hindi po, libil lang. Pwede po bang ikwento nyo sa amin Tay kung simula po, yung bago ko po kayo nagkakilala ni... yung sinanay po? Okay, pwede rin. Nung ako'y na-destino dyan sa GT, tatayo kami ng tanggi dyan. Opo. Ngayon nakita ko yan doon sa may dagat. Mga anong taon po yun Tay? Hindi ko na matandaan, medyo matagal-tagal na rin. Sige po, ikwento nyo po. Ngayon, nung makita-kita ko doon, kayo pala, nandun pa ang bahay nila dahil tatay niya mangingisda. May bangka sila. Sabi ko, ba maganda pala buhay mo ito, may tindahan. Ngayon sabi ko, totally, iyo palang tindahan yan. Tatay mo, pwede ba ako makahiling dyan kahit merindan man lang? Makautang ba? Opo. Sabi niya, oh, bakit ba hindi? Yun, nagkakilala kami doon hanggang na dibilip kami dalawa, pati yung mga nanay niya, magulang. Sabi ko sa magulang, boss, baka sakaling pwede kong maligawan tong anak mo ba yan? Sabi mo ganon. Opo. Inirikta ko na, ayaw ko ng paligbiligo para walang duda. Ba't sino ko ba? Sabi ko, dyan lang, datrabaho sa loob ng GT. Mag-usap kayo, hindi akong kausapin mo dahil anak ko yun, sinasabi mo. Hindi ko, papaalam lang, gawa ng sabi ko, baka mamaya, mag-ano ko ng kaisipan ng tao dahil bago lang ako rito. So ano po yung trabaho niyo dyan sa DT? Yun po, tayo kami ng tanggi dyan. Opo. Tapos ano pong nangyari doon? Tinatapos naman ng progress namin ng kontata dyan. Tapos yun, ngayon yung bahay ko, nagtayo rin ako ng bahay sa katabi nila. Pero paalam ako, sabi ko, tatay, pwede bang soyo kami dito kahit kubo-kubo lang? Sabi niya, oo. Sabihin mo sa nanay ng babae. Sabi ko, ma'am, ako papaalam, gawa ng ako'y baguhan. Ang ibig ko sabihin, i-judge ko na yung anak nyo. Para hindi na palipat-lipat, mangungupa. Sabi ko, ayoko ng ganun. Opo. Yung pala, hindi ko alam, may anak pala siya. Hindi po sinabi ni nanay na may anak siya. Wala. So, ilan na po yung anak niya nun? 2, lalaki at babae. So, nung niligawan mo, itinago bali ni nanay yun na ano? Pati siya, oo. Pero hiwalay na sila noon. Nung nanligaw ka, hiwalay na sila. Hindi pa rin, kasi driver ng tracking niya GT. Hindi ko man alam na nandiyan pa. Sabi ko, okay lang. Ako naman, kung mamahalin niya ako, bakit ba hindi? Tuluyan ko siya. So, ibig sabihin, may relasyon pa sila noong nililigawan mo siya. Pero di ko alam
Hindi ko alam yung pangyayari na yun. Basta ang sabi ko, kung mahal mo ako, mamahalin kita. Yung bata na yun, ako bahalang paral. So sa simula pa lang, niluloko ka na pala ni nanay nung that time. Malamang ganun. So, kailan mo po nalaman na ganun po yung ginagawa niya sa'yo? Hindi mga siguro, umabot na ng mga taon eh. Taon bago mo malaman. So, ituloy natin tayo nung, ayun na nga, yung tinapat mo na siya na kahit na may anak ka. Ano po ang nangyari noong that time? Sabi ko, kahit may anak ka, tatayo tayo ng kubo-kubo dyan dahil ayoko dumais sa inyo. Dahil marami na nga kayo, dadais pa tayo, palamunin pa tayo. Sabi ko, ganun. Tali, may trabaho naman ako, mag-iipon tayo ng para sa atin. Ilan ba tayo? Sabi ko, ganun. 4. Sabi ko, ba't 4? Dadalo lang tayo, 4. Di nasak na yan ako. Sabi ko, bakit may 4? Ito, mga anak ko na eh. Naku, di gatas pala. Sabi ko, kinakain mo yan. Oatmeal, nilulugaw ni nanay. Sabi ko, matindi ah. Mantala ko, lugaw lang sa kasirola, sa kaldero, pwede na. Ikaw, oatmeal pa. Sabi ko, mayaman ah. Hindi sinagot ako, parang pabiro ba? Anong ginagawa ni lolo niya? Ano sa dagat yan? Mangisya, kung makutag siya, marami. Eh, sabi ko, huwag mong intindihin para sa kanila yun. Ang atin. So, hindi man lang nagtapat yung magulang ng babae na paraan doon sa anak nila. Wala naman sinabi sa akin, basta pinabayaan na lang kami. So, nung pinabayaan kayo, nung sinabi mo na gusto mong mag-live-in kayo, na bubukod kayo doon malapit sa kanila, anong ginawa mo? Nagpagawa ka na ng bahay noon? Bumukod na kayo noon? Hindi, pagawa talaga ako, puro bakal pa. Yung likwatro ng tubo. Dahil alam ko bagyuhin eh. O tapos, so, anong nangyari noon pagkatapos nung pagbukod nyo, tapos ayan na yung... Ito na nga, tama yung sinasabi mo. Gawa ng bumagyo nga. Lalaki ng alon, di pati sila, kinalkal yung bahay nila ng alon. Pati sa amin, pero sabi ko, huwag ka munang alis. Sabi ko sa kanila, ang dahil pa natin gamit, wala man lang tumunong sa atin. Ano mangyayari sa atin? Lahat yan, binili ng mga pinaghirapan ko, mga anak mo. Eh kung yan, tangayin, ano natin, i-libre natin, i-save natin. Eh sayang yan oh. Sabi ko, mga damit, pantalon, sapatos, isip mo. Aga kaya pa. Kaya ko nga, sabi ko, sinisip ko na nga eh, tatumbahan naman ako ng nyog. Naku po, lakda ko, di, ang tagal ko makahon dahil di ko di makita eh. Ano yun, saan ka po tinamaan nung... Dito sa likod, di, dapa ako. Eh, puro tubig na, maalon na nga. Hirap na hirap magbumangon. Sabi ko, ano ba to? Doon ako ng gano'n yung pala pa ng nyog. Nung makakapit ako na sa yun, sumigaw ako, sabi, salamat, ano pala ito, tumbahan ako ng nyog. Yung pala, natumbang nga, pero hindi sapon sa akin ng buong nyog, yung pala lang. So pagkatapos nung pagkatapos ng mga bagyuhan na yan, anong nagpagawa ka pa ulit ng bagong bahay? Hindi, ito nga, sabi ko sa ilang, okay lang, sabi ko sa miss ko, try to experience yan, kaya ganun yun. Eh, ikaw masigasig ka sa pamilya, bibigay pa rin sa iyo yan. Kaya relax ka lang, sabi ko bahala sila sa pamilya nyo, dahil hindi ko nasakop yun. Sabi ko sa kanya, sabi ko nanay tatay mo, malalakas pa, mas malakas pa nga sa akin eh. Pati mga kapatid mo, tulong-tulong nga sila, ako wala ako katulong, ikaw lang eh. Sabi ko, sige. Sige, kita mo may bodyguard tayo, 2. Mga ilang taon na yung mga anak nung mapapangasawa mo nun dapat? Mga ilang taon sila nun that time? Kasi ako na nagparal eh, 6 hanggang... 6 yung isa, tapos yung pangalawa? Magpipito dahil sabi ko, pa-enroll na yan sa eskwelahan. Ano yun, parehas babae o? Hindi, isang babae, isang lalaki. Panganay yung babae, lalaki So sa madaling salita, ikaw yung nagpaaral, pinenroll mo. Oo. Tapos dito ka pa nun sa GT. Oo, GT. Trabaho. Oo. Yan, nag-aral sa Munting Mapino. So yung dito ka lang na destino noon sa dito sa Cavite. Oo. Tapos hindi ka man sa mga ibang lugar-lugar na hindi ka ba na destino sa mga iba-ibang destino rin, Bacolod, Cebu. So nung nandun ka sa Bacolod tayo, so naiwan dito yung asawa mo. Oo.
Nung ako'y na-destino, sabi ko sa asawa ko, Tarling, madidestino ko, sayang din yung kikitain doon. Malaki-laki bibigay dahil parang kontrata na at binagbihan akong dagdag yung sweldo dahil ayaw ko nga pumayag sana eh. Sabi ko, yun sir, malayo na yun, tsaka manang bilhin doon. Hindi yun pinag-uusapan natin. Sabi ko, ayaw ko nga sir. May pamilya ko, mahirap na doon. Ano mangyari sa akin? O, kaya niyo ba yun? Pamilya ko, anong kakainin? Nakbayan ako ng amo ko sa Micatrins ng araw. Tinagdagan na kita at ang sweldo mo, nasa iyo, may payroll ka dyan. Sabi ko, sir, magkano ba dinagdag nyo? Kung dati, 650 ako unang bulusok. Totally, skilled na skilled ka naman pala, pag kinabangan ka, bibigyan kita ng 750. Ano yun, 80s na yun eh. 1980s? Oo. Malaki na yun, yung 750 tayo, nung 1980s na yan. Malaki. Sabi ko, sir, tatanggapin ko yun. Kaya lang sabi ko, huwag niyo kawatin sa overtime. Yun lang gagamitin paggastos sa destino. Dahil hindi ako bibigyan sigurado niyan. Hindi nagkataon nga, hindi nga binibigyan kahit tanong hiling ang tunisildo ko nung mabot ang 22 hanggang basta isang buwan, 40 mil. Totally na yun. Doon sa kanya, sa ATM ko, dahil kinuha kami ng ATM ng kumpanya para ibig sabihin, pag payroll, andot na lang. Doon sa sa opisina namin. May Catherine. Pipirma na lang kami, nakain kami ko doon, may overtime, ganun. Doon na lang yun. At saka niya na namagsak sa ATM ko. Tapos yung ATM na yan, sino may hawak nun? Yun nga, misik yun, naawa naman ako kasi tawag ng tawag yung mga may uso na cellphone nun eh. Mama, ayaw magbigay pambili ng damit, tsaka libro, sapatos. Parang napayak ako. Sabi ko, butang babae ito. Sabi ko, sige lang, okay lang, huwag kayong mataranta. Tatawagan ko yan, automatic, sasabihin ko, batay mo na yung itim na yung pahod ko sa opisina. Hindi para sa iyo, para sa inyong pagkain at saka yung mga bata. Ano ba ginagastos ko? So anong ginawa mo nun, Tay, noong nalaman mo na gano'n ang ginagawa ng asawa mo? Niyang pa rin, sabi ko, what to sawa na siya. Sabi ko, wala akong pakialam, basta kinuha ko yung itim. Hindi mo man lang siya kinumpronta o hindi ka man lang nagalit sa kanya? Galit. Sa ginawang panluloko niya sa'yo? Pati mga magulang, pegalitan ko. Sabi ko, kayo ang pag-asa ko, nasawayin niyo, anak niyo. Promotor din pala kayo. Ginanong ko na. Direkta ko na. Sabi ko, ako hirap na hirap sa trabaho para sa kanilang pagkain Ganun pala, dami yung bisita, pati yung mga, sabi ko, kamag-anak niyo, andyan okay lang kung kamag-anak niyo, kaso iba Na ibang mga lalaki na pala, mga barakada na pumunta. Bugoy-bugoy, doon pa nagsasabi ko, ibang klase na to Anong pakiramdam mo noong mga oras na yun, nung nalaman mo na mayroong lalaki yung sinanay mo, na nagtatrabaho sa ibang lugar para sa kanila, tapos sa manlog ko. Anong pakiramdam mo nun tayo nung mga panahon na? Nako, halos magwala. Girahin ko silang lahat. Totoo yun. Sabi ko, wala, masama ang loob ko talaga. Sabi ko, ni isa sa inyo, wala akong pakialam, pero kung ako hamonin nyo, hindi kayo atasan. Sabi ko, para tayo lalaki, tatrabaho ako para sa pamilya, tapos kayo hindi pala nagikinabang. Ano yung ibig sabihin? Ano po bang nangyari dyan sa paa nyo, Tay? Bigla lang namaga. Bago hirap na parang may tumutusok sa loob. Sabi ko, ba to? Ano po yan? Rayuma? Arthritis? Hindi, kasi nung ako'y nag-isis sa dagat, biglang, tawag to, yung parang namulikat po? Oo, namulikat. Parang yung vein, varicose? Ano yun, may iniinom ka po? Wala nga po Ay, hindi na po kayo makalakad yan? Hindi, kalakad pa naman dahil may tungkod ako Medyo malakas pa naman. Paano mo yung pag-iigib mo, Tay? May puso ako. Paano yung pag nagsasayang ka dyan sa ano? Kaya pa naman. Kaya lang pahirapan. Kaya lang pag anong osang kain mo. Sino yung nagbibigay sa'yo ng bigas, ng bumibili ng ulam sa'yo? Yan, umungutas ng dahan. May naawa pa naman. Ayan, Tay, message mo na lang sa asawa mo, Tay.
kung mayroon kang gustong sabihin sa kanya. Oo. So yan tay. Mildred, kung ikaw man may galit sa akin, ako wala. Pasensya ka na at hindi na kita makakausap kahit kailan. Ayoko na dahil ikaw pala ay may asawa na. Magpatuloy mo yan, kaligayahan mo yan eh. Ako wala problema. Kahit ako isa, sige lang. Pero wag mo naman sabihin sa mga anak mo na wag niya paputay mo naman dito dahil ako naman nagparal, ako nagpalaki. Wag ganun. Sakin ka naman na tao. Huwag mo naman ganun eh. Hayaan mo sila kung papasyalin mo. Ayun nga, binili ko ng motor. Saan nyo ginawa? Bibenta mo. Nasaan ngayon ang pera? Hindi mo binigay sa mga anak mo. Yan ang ikaw ang sakim, hindi yung mga anak mo. Sabi ko, visit ka. Sa totoo lang, ikaw malas sa buhay. Ang dami nating negosyo pagkakitaan eh. Iiwanan mo't lahat. Yan, naghanap ka ng trabaho, Ibsa. Yan, yung pala lalaking hinanap po. Sige, tuloy mo. Go ahead, go, go. Yan ang gusto mo eh. Wala ka magagaw, kaligayahan mo yan. Tira! Andiyan, maraming nga tao dyan sa Ibsa, mga lalaki, magpipili ka pa. Yun ang gusto mo. Sige. Ako eh, wala na. Eh, total, matanda na eh. Hindi na kita habulin. Naku po. Hindi na kita mahabol, tsaka hindi na makatakbo. Tira! Wala na tayo. Okay na, salamat na nagkaroon din ako ng anak na hilaw. Huwag mo ipagdamot. Ayaw mo sila pumasal. Bakit ba? Huwag mo rin pa siya pagturuan. May isip na mga yan. Ang hirap sa'yo, inaano mo yung mga bata eh. Sino konsensya? Huwag kayong punta doon, matanda na. Huwag niyo kahiya. Bakit ba? Nabuhay kayo ng ganito ang butsura ko. Mali kayo. Matanda man, ano, pero binubuhay kayo. Tama tayo, no? So, ayan tayo, no? Nasabi mo na yung gusto mong sabihin kay nanay at saka doon sa mga bata, saka sa kapatid mo. Tayo, magpapakilala lang po ako. Ako po si Kuya Val. Well, Tapos, ayun po, in behalf po ni, kilala niyo po si Daddy Frankie. In behalf po ni Daddy Frankie. Ayan, may dala po kaming ano, para sa'yo. May dala po kaming opo. Ayan, in behalf po sa kanya. Ayan, may dala po kaming regalo po para sa'yo. Ayan, may bigas po kami, tay. Pagkaya yung anak niya, tay. parang kilala ko to. Pagkaya na nga yung anak niya. Ha? Baka yan na po yung anak niya, tay. Hindi ah. Ay, ito, tay, para sa'yo po, para hindi na po kayo mahirapan utos pabili ng bigas. At saka meron din pong pinapabigay po si Daddy Frankie sa'yo, no? Sino ba Frankie? At Ayo. isa pong kaibigan na tumutulong po. Okay. Sino man nagbigay, salamat po. Maraming salamat. Ba, malaking bagay na to sa akin. Baka 6 na buwan, baka abutin ko yan. Yung bigas na yan. Salamat po. Maraming salamat po. So ito po, tay. Oh, Pambili niyo po ng ulam. Saka pambili niyo po ng gamot. wala ko resibo. Ito ko nun. Ito, tay. Akin na po yung kamay niyo, tay. Wala ko 1, resita. 2, 3, 4. Ayan, 2,000 tayo para po yan sa pambili ng ulam, sa pambili ng gamot po. Galing po yan kay Daddy Frankie at saka sa buong team, ano. Boss Frankie, salamat po. Dito, binigyan akong pera at saka bigas. Sa kanya Salamat po. Ayan, sa kanya po galing yan tayo. Ayan. Maraming salamat. Malaking tulong to sa akin. Katulad ko, laro ba? Hindi na makalakad. Ay, naku po, ayan, magulong-gulong na lang ako dyan. Kaya dito, ayan, tayo na may natumba. Ayan, magak na ulo ko dyan lagi. Ako kasama eh. Tawin buhay to. Kung ang tubig, dulas. Bogok, ulo ko. Puta na buhay, sabi ko. Ano ba nangyayari sa akin? Dinimonyo na ako. Totoo po yan, nangyayari sa akin dito. Dito mismo, ito. Diyan ako natutuba. Tuwing gabi, puta ni. Hirap ka talaga. Buhay. Diyan ako na naririndi. Pagbababa ko, mahina na pa. Balaktad ako dyan. Sabi ko, ayos na. Patay kung patay. Bahala na.
Magsasayang ako, bisan nagpain tubig siya, mabuhusan ako, puta init. Totoo yun, hindi ako nagsisino kanaya pa, kita-kita niyo kasarola, at saka yung rice cooker, yung pinag-iigitan ko, bisan di ko mahawakan ng gusto, pa ako, yan, nabubusa akin, nari ko, higaw ako dyan. Tagay ang kapitbahay eh. Kung sigaw ko, talaga buhusan, kulang tubig, sabi ko, ano ba ito, naplaw, so patay na. Kaya mo yan tayo, laban lang. Kaya nga sabi ko, kung di ako gigilos, wala talagang mamatay ako. Sabi ko nabuhay pa. Laban lang tayo tayo. Sabi ko, salamat, Panginoon, maraming salamat. Ako'y binibigyan niyo pa pagkakataon, sabi ko. Kasi ito yan dyan, labisan balitan. Yan ko, doon ako na iririndi dyan. Pagka bumababa, nakuha akong tubig inumin. Ayan tayo, no? Paghahawak ko dyan, dulas ako doon at balintong, nabuti lang yung hampas ang ulo ko dyan, oh. Kahit subukan mo bumaba, mahilag ka talaga eh. Opo. Sabi ko, putan. Sabi ko, pinahirapan pa ako. Dapat matulas na kung tutudasan eh. Ginawa ko, inilagay ko pa ako para Hindi antimano. naman po siguro tayo kasi may plano pa po siguro ang Diyos sa'yo tayo. Hindi ako. Kaya po binibigyan ka po ng ano. Ito may pa ako. Inilagay ko na, sabi ko, bahala nang mamatay eh. Ganun din naman eh. Kahirapan pa eh. Si tatay talaga nagpapatawa pa. Hindi, totoo yan na may mga pako. Lagay ko dyan para pag nadulas ako, matigok na ako. Totoo. O, dahan-dahan tayo. Ay, bubuting. Madulas kayo. Madam, baka madulas ka tayo. Dito, okay na po tayo. Baka Oo. ano ka po. Ilalagay ko dyan para alimaw mo, ma'am, para tulas na ako. Oo nga, totoo yun. Talaga pagbiro pa. Ayan, bababa ko dyan eh. Naman tayo. Laking dulas. May mission ka pa po kaya siguro hindi po hindi pinapayagan ni God. Dito na po kayo tayo. Upo na po kayo, no? Aligo. Kasi hindi na po kami magtatagal. O sige po, salamat na salamat kay, Sinden, Pangalan. Kay Daddy Frankie po. Frankie Boy, salamat, maraming salamat. Salamat po, talaga. Pati yung pera mo, dito na sa akin, bulsa. Ito na, Inaasahan mo ba tayo na may darating na biyaya po para sa iyo ngayong araw na ito? Sana, kung meron. Hindi po. Inaasahan niyo po ba na darating po kami dito ngayon? Hindi po. Ayan. So, maraming salamat din sa iyo tayo, no? Na ibahagi mo yung kwento ng buhay mo. Salamat din sa po. amin. Ayan, mga beshi, mga kababayan, mga kabarangay po. Huwag kayong Ayan, magkabala sa akin. Ako'y totoong nagsibin, totoong sa buhay ko yan. Opo. Kung lalaba, ako lang isa yan. Minsan ako lalaba, nakapawutang. Minsan madilim pa eh. Ayan, so narinig po at saka napanood po natin yung kwento ng buhay ni tatay simula at saka hanggang sa ngayon. Walito Monten. Pinabayaan na po siya ng kanyang asawa. Hindi man lang po pinapayagan ng asawa niya yung mga anak niya na dalawin po siya dito. At saka nakikiusap din po si tatay yung sa kapatid niya po. Ano pong pangalan ng kapatid niya tayo? Liliano po ito. Si Lilia po, Ate Lilia ni Cuito. Kung mapapanood niyo po ito, nakikiusap po ako sa inyo in behalf ni Daddy Frankie na sana po madalaw niyo po ang kapatid niyo po kasi hindi na po siya makalakad. Ayan mga beshi, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta. Siyempre kay Daddy Frankie at saka sa buong team ni Daddy Frankie. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panonood saan man kayo sa ng mundo, sa Pinas, sa mga OFW na mga kaibigan po natin at sa mga nagpapadala po ng tulong nyo po para sa ating mga beneficiary. Maraming salamat po. Ayan, hindi na po ako magtatagal hanggang sa susunod po nagagawin po namin video. Ayan. Sana manood po kayo at hindi po kayo magsawa. Maraming salamat. At saka sa mga nasa premiere po natin, thank you. Sa mga nagpapakulay po kay Daddy Frankie, thank you po. Ayan. Thank you at ito po si Kuya Val at saka si Bandam. Ayan, maraming salamat. Mahal po namin kayo. Maraming salamat. Bye-bye na Bandam. Bye-bye po. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Ako'y natuwa rin na ako'y naligayahan sa inyo. Naibinyos ko yung aking sama ng loob dahil sa mga asawa ko, hindi mga asawa ko at mga anak. At saka yung aking mga ginagawa, dahil bigkas ko lahat. Totoo ng aking sa buhay, totoo yan. Ilang bulong na ako dyan, totoo.
Yan, pag gulong-gulong ko niyan, sabihin niya, tulong wala. Laban lang tayo, kaya mo po yan. Yun ang sinasabi ko, basta ikaw may pag-asa pa, lumabag ka, gumapang Pray lang ka. po, pray. Ano? Dasamahan niyo po ng dasal. Kaya sabi ko, hindi na itong pag gumawa nito, samantala ako pa rin, andyan pa rin ako nadidiscuss. Sabi, ano bang gagawin talaga? May plano po si God po. Hayaan niyo po. Sige tayo. Okay, tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you po. Mag-ingat po kayo lagi. God Okay, bless. salamat kayo. Salamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, salamat talaga. Totoo yun, totoong buhay ko